Sa ating previous episodes mga master ay atin pong nabanggit na nasa 200,000 ang maximum loanable amount dito sa DepEd Provident Loan. Pero in reality pala mga master, yung 200,000 ay para lamang yon sa additional loan. Bukod pa dyan mga master ay mayroon pong multi-purpose loan na mayroon ding maximum amount na 100,000. Kaya in reality, ang totoong maximum loan amount ng Provident Loan ay nasa 300,000 pesos. At kung ito ay kaya pang bayaran ng inyo pong net take home pay. Balid magkakaroon po ng dalawang loan accounts sa DepEd Provident Loan. Ito pong multi-purpose loan na mayroong maximum amount na 100,000 at additional loan na mayroong maximum amount na 200,000. Kaninang umaga mga master ay nagpadala tayo ng email sa DepEd Central Office doon mismo sa Provident Fund in charge. Doon po sa opisina na namamahala po dito sa Provident Fund at Provident Loan. At sa kanila pong naging sagot ay malinaw po na nabanggit na magkakaroon ng 100,000 na multi-purpose loan at 200,000 na additional loan. Ayon sa kanilang reply, if you already availed the MPL and already reached the 30% minimum principal payment, you may renew it but the balance will be deducted. Your MPL loan goes back to 100k. And if your net pay allows, you may avail the additional loan of 200k with the required supporting documents. Letter request addressed to the chairman of the board. Latest payslip. Copy of approved appointment for first-time Provident Fund borrower. Applicable supporting documents depending on the reason of availing the loan stated in your letter request where the proceeds goes. For hospitalization, medical certificate, patient's abstract, billing, lab request, and result, etc. Kapag death naman, kailangan po ng death certificate. At kung dahil po sa kalamidad, kinakailangan po ang declaration issuance of calamity on your area. Sa email reply na ito mga master ay malalaman po natin na mayroon dalawang uri ng Provident Loan, ang MPL at additional. Total of 300,000 ang pwedeng ma-avail kung kaya po ng net take home pay at kung ano-ano ang mga sitwasyon na kinakonsider bilang additional loan na extreme cases katulad po ng hospitalization, death o kaya ay calamity. Ang mga reasons na ito mga master ay qualified po na maging dahilan para sa inyong pag-avail ng additional loan na mayroon pong maximum amount na 200,000 payable sa loob ng 5 taon. Sa ating pagtanong-tanong mga master, especially po sa in-charge ng Provident Fund dito po sa aming Schools Division Office at maging sa opisina po ng Schools Division Superintendent ay nalaman po namin na mag-i-issue pa ng regional memo bago po tuluyang magkapag-implement ang iba't ibang SDOs dito sa nilalaman ng DepEd Order Number 3 Series of 2022. Pagkatapos po ng DepEd Order na ito na available na ngayon, ang bawat regional offices ay expected po na maglalabas din ng regional memorandum para sa pag-implement ng nasabing DepEd Order. Kung ito po ay isa pong Republic Act, kinakailangan po yung tinatawag na IRR or Implementing Rules and Regulation. Parang ganun na rin siguro sa part ng DepEd Order na kailangan din ng mga regional memorandum bago ito tuluyang ma-implement ng iba't ibang schools division offices. Hanggang sa susunod po ng mga episodes, maraming salamat at keep safe everyone.